manifestations of your pulmonary diseases. That includes your cough dyspnea, your hypoxia, hypoxemia, cyanosis, hemoptysis, and clubbing. So, gusto ko lang malaman kung may mga alam niyo yung concept ng bawat isa. So, can you describe one of the clinical manifestations of these pulmonary diseases? Pwede kayong mamili. Yes, ma'am. Far? Ma'am, hypoxia po, insufficient oxygen. Okay, sige. We will see if that is correct later, ha? Sige. What else? Sige. Ano pa? Ma'am Bayumbon? Ma'am, yung ano po, dyspnea po, yung shortness of breath po, yung pagiging breathless po natin. Magkakaroon po tayo ng difficulty or discomfort sa paghinga. Okay, sige. Thank you. Thank you for that answer. Next, ano pa? Si Derek. Hello po, ma'am. Yung cyanosis po ba yun? Ano siya? Baka po siya nagkaka-blue sa skin color natin kapag nakukulangan na po ng oxygen. Baka ganun po. Okay, thank you. Thank you for that answer. So, mamaya malalaman natin kung tama ba ang inyong mga sagot. Sige nga, isa pa, Ma'am Galman. Yung clubbing po, ma'am. Ayun Ano po yung meron pong changes sa areas under the toenails or fingernails that occur in some disorders po. And it may, it results for chronic low blood oxygen levels po. Okay, thank you for that. Akala ko sabihin mo clubbing yung sa mga club. So, Ma'am Maniego, sige. Ay, Manulit, sorry. Si Ma'am Jamaica. Yung ano po, hemoptysis po. Ano siya? Yun po yung coughing up blood from the lungs or bronchial tubes po. Okay, thank you. Isa na lang yan. Pinakamadali. Siya, sige. Start na tayo. Ay, yes, Ma'am Brittany. Cyanosis na lang po ba dyan, ma'am? Hindi, yung A na lang. Obo lang po. Grabe siya. Tinagalog lang. Sige, pagbigyan na natin. Siguro marami may ubo sa inyo. Pero connected po siya dyan sa iba po, ma'am. Yes, of course. Yes. So, all of these are your, kumbaga, mga compensatory mechanism ng katawan, and some would have symptoms of your pulmonary disease. So, what is cough? So, sabi ni Ma'am Brittany, ubo. So, medically, it is a reflex action to clear your airways due to mucus or irritants such as dust, smoke, or even infection. So, everyone has experienced naman siguro cough. So, we have types of cough. We have wet, dry, or paroxysmal cough. So, for the wet cough, it means that there's a mucus na kasama. Kaya sa aming mga doctors, lagi ako, for me, I would always ask if what is the characteristic of the cough. So, productive o maplema po ba? Or is it dry, yung parang makati lang? Yun, nakalagay dito, no mucus cough pagka dry. O para lang kinikilit eh. Parang ayun nga, parang makatila lamunan. And then paroxysmal, not much kasi this paroxysmal cough, yung parang ang term sa Tagalog, iniihit, parang ganun. So, bihira ako maka-encounter niyan, and usually sa mga pertussis, Bordetella ba yun? Tama ba? Bordetella pertussis. Okay, so next is dyspnea. So, tama, yung sumagot sa dyspnea, it is a difficulty of breathing or breathlessness. So, marami ring causes bukod sa pulmonary ang dyspnea or difficulty of breathing. It may also be due to some heart conditions, heart failure. Yung iba, so sino ba ang may anxiety dito? Yung pag nagpa-panic attack, parang ganun. So, yun. Another symptom would be dyspnea. Yung, di ba, yung sa anxiety or yung pag nagpa-panic attack,
Usually, mabilis yung ating breathing, parang hinahabol yung hininga nga, and then it would it would follow na parang maninigas yung extremities nyo, yung upper, yung hands, yung feet. So, kasunod nun, pupunta na kayo ng clinic. O yun, hirap huminga. Usually, common yan sa mga nag-i-exam na bata or yun nga, mga nagka-cram, walang tulog, o nag-anxiety sila. And another is anemia. So, as we've discussed, pag may anemia, part ng symptoms din niya is bukod sa pallor is could be chest pain or dyspnea. So, next is hypoxia and hypoxemia. So, magkaiba siya. Hindi siya parehas na term. So, for hypoxia, it is the under-oxygenation of organs, tissues, and cells impairing normal metabolism. So, pagka hypoxia, yung tissues. Sa hypoxemia naman, yung low blood oxygen na nati-detect ng pulse oximeter or measured by arterial or venous oxygenation or yung mga arterial blood gases natin. So, magkaiba siya guys ha. So, next is cyanosis. So, tama rin yung sumagot. It is the bluish discoloration of the skin and mucous membranes due to the reduced hemoglobin and the increased quantity of venous blood. Usually, dalawa yung klase niya. There is central and peripheral cyanosis. So, on your, ito to, yung sa may tongue, that is your central cyanosis, yung naka-stick out yung tongue, and then this is your peripheral cyanosis. So, this is a result of the dilatation of your venues. So, therefore, there is a reduction ng saturation ng O2 kasi nga, di ba, ang veins or your venues carry your deoxygenated blood. So, pag nag-dilate siya, mataas yung amount ng venous blood dun sa area. So, that would cause your cyanosis. So, these are the two types of your cyanosis. So, central and peripheral. So, for the central, usually, yun nga, sa mga mucous membranes, sa tongue. For your peripheral, exposed skin only. So, usually sa fingers, digits ng toes, dun siya makikita yung peripheral cyanosis. And then, your central cyanosis is caused by a decrease in arterial oxygen or abnormal hemoglobin. While in your peripheral, it is caused by vasoconstriction or decreased blood flow. So, di ba nga, ang mechanism ng cyanosis is mababa yung oxygenation. However, magkaiba sila ng pathology na central and peripheral. So, ano yung nagkukos ng mababang oxygenated blood sa central is yung decrease yung arterial oxygen. Sa kabila naman sa peripheral, yung decrease na blood flow, yung vasoconstriction. And then, for the central, it could be yung exposed areas niya ay warm, while in your peripheral, malamig. Malamig yung areas na yon. Sa central lang, mayroong clubbing. So, dito, guys, paki-take note na lang differences. Magbibigay ako ng items regarding this sa exam. So, clubbing meron sa central, sa peripheral, walang clubbing. Okay, gets tayo? Okay, ito yung clubbing. Ang sinagot ni Ma'am Galman. Clubbing is a bulbous enlargement of the distal segments of the fingers and toes due to proliferation of your connective tissues, particularly in the dorsal area. So, this is the normal, yung nasa taas. Ito yung may clubbing. So, check nyo nga yung mga fingers nyo. Baka mamaya may clubbing na kayo. So, these are the disease entities na pwede magkaroon ng clubbing ang patient. So, you have your congenital heart diseases, your infective endocarditis, pulmonary conditions, yung mga lung cancers, bronchiectasis, lung abscess, cystic fibrosis, TB, mesothelioma, asbestosis, sarcoidosis. So, yun na examples ng mga patients na pwede magkaroon ng clubbing. And then next is hemoptysis. So, correct din. Sumagot kanina. It is the expectoration of your blood originating from the lower respiratory tract. So, pwede yan. Sa patient kasi minsan
kailangan i-differentiate mo siya sa hematemesis. Yung hematemesis kasi is coughing out of vomitus of coffee ground material. So, later on, madidiscuss natin siya sa gastrointestinal. So, for hemoptysis, meron din tayong galing sa cardiac. So, ang characteristic naman usually pagka galing sa mga congestive heart failure, frothy yung sputum niya, reddish sputum. And then, ito yung ibang examples or mga diseases na pwedeng ma-encounter nyo yung patients na may hemoptysis. So, common yan, di ba, sa mga teleserye minsan o kaya sa mga TV shows. Once nag-cough out ng blood, ang sakit ng pasyente sa teleserye ay TB. Eh, hindi naman laging TB. So, ito siya. So, in cancers, TB, pulmonary embolism, you can also encounter patients na may hemoptysis. And then yung characteristic nila sa bloodstream, purulent sputum, sa bronchiectasis or pneumonia, pwede ka rin mag-hemoptysis, lalo na kung severe pneumonia. And then, yun nga, yung sa congestive heart failure, blood tinge, white frothy sputum. Pagka sa mga abscess, since it is collection of pus na sa lungs, so meron na siyang foul-smelling bloody sputum. So, on your right, ito yung mga common, as I've said, yung mga common lung diseases na pwede ka maka-encounter ng patients sa may hemoptysis. Okay, so we'll start with pneumonia. Any insights about pneumonia? Tatawag muna ako, ha? Ma'am Santos, yan? Nandun ba si Ma'am Sean? Wala. Si Ma'am Sean. Si Sir John Andrew. Are you there, Sir John Andrew? Hello po, good morning po. Morning po. Any concept about pneumonia, sir? Pwede po ba Tagalog? Sige, oo. Ayan. Pwede naman. Pneumonia po is parang cause po ng cigarettes po. Could be. Infection po siya sa lungs. Okay, sige. Thank you, sir. Yes, Ma'am Galman. Anong iyong comment? Main cause po ng pneumonia is, hindi ko po sure kung tama. Si Streptococcus pneumonia or also called as pneumococcus bacteria. Okay, sige. Thank you for that answer. Sige. So, tingnan natin kung tama yung mga sagot nila. So, for pneumonia, it is a restrictive. Kasi sa lung diseases, we have your obstructive and your restrictive. So, your pneumonia is part of your restrictive lung diseases wherein there is inflammatory reaction in your alveoli and interstitium caused by bacteria. It may be bacterial, viral, fungal, or yung mga opportunistic pathogens natin. So, it can result from 3 different sources. It may be from aspiration of oropharyngeal secretions, from inhalation of contaminants such as your viruses, and contamination from the systemic circulation. So, yung aspiration, yung isa sa mga source niya, usually it is commonly found in bedridden patients. So, kung may mga grandparents, parents kayo na bedridden, ang cause kasi na aspiration pneumonia yung napapakain ng nakahiga, tas nasasamid. Yun, pag nasamid na sila, the foreign body, yung food, yun yung kumbaga nagiging source ng infection natin sa mga aspiration pneumonia. And then inhalation, syempre virus tulad ng COVID. So, yung COVID is really doesn't need antibacterial kasi nga viral siya. However, isa sa complications kasi niya is pneumonia. But not all patients have pneumonia during COVID infection. So,
medyo may comment lang ako dun sa mga doctors na nagbibigay agad ng antibiotics without further investigation if meron silang pneumonia or infection, bacterial infection. Kasi 'di ba ang viral infections are usually treated with supportive treatment lang. So hydration, tapos paracetamol for fever, and then what else? Yun, hydration and a healthy diet. Yun lang. So, yun. Yung next is yung contamination from the systemic circulation. So, minsan, sepsis or kung napapansin nyo yung mga elderly or yung mga patients na hindi ma-cough out yung phlegm, yung sputum nila, napupunta minsan sa GI tract. So, minsan ang symptoms ng pneumonia. So, papunta tayo sa symptoms ay um, epigastric pain or LBM. So, hindi siya laging, ito lang yung classic triad niya, cough, fever, and dyspnea. Pakitandaan na lang din po, cough, fever, and dyspnea or difficulty of breathing. Pag yan, kunyari may kamag-anak kayo or kakilala nagkaroon ng symptoms ng cough, fever, wag na natin paabutin sa dyspnea. Lagi nyo or kahit kayo mismo, magpa-consult agad kayo sa doktor para if ever bacterial infection siya or um, papunta na sa pneumonia, matreat agad, hindi na ma-ICU or ma-admit sa mga hospitals. Okay? Sige, so here are your risk factors for your pneumonia. So, the elderly, yan, mga senior natin, because they are immunocompromised. So, lahat naman ng patients na part ng immunocompromised um, patient. So, isa pa yung mga may comorbidities, yung chronic illnesses such as your heart, lung diseases, your kidney diseases, yung mga may asthma, diabetes, yung mga nagda-dialysis, yan prone sila sa pneumonia. Yung mga may AIDS or HIV, immunocompromised host. So, yung mga nagyoyosi, kung may nagyoyosi dyan, meron ba? O medyo bawasan na natin habang bata pa kayo. O mainam kung wala. Okay. So, maraming classification ang pneumonia. So, one of these is according to your etiologic agent. It may be bacterial, viral, atypical, or your walking pneumonia, or fungal. So, for your bacterial, it is divided. Meron tayong tinatawag na community-acquired, hospital-acquired, and ventilation-associated pneumonia. For your viral, mga flu. Yan, mga flu-related. So, na dyan yung COVID pandemic natin. And then, your atypicals, namaya pakita ko yung list. And then, yung iba siguro, memorize or familiarize dun sa mga etiologic agents. And sa mga fungal, usually ito nga yung mga nag-i-infect sa mga immunocompromised like your HIV patients, your diabetics, and so on and so forth. So, ang sabi kanina ni Ma'am Galman, tama ba? Siya, isa sa mga common cause ng bacterial ay ang strep pneumoniae. So yes, there are some instances lalo na sa mga older adults, sa children. Pero ito yung most common etiologic bacterial agents based on your age or your if you're neonate, infant, children, young adults, older adults. But in general, yes, it is your Streptococcus pneumoniae ang most common cause. So here are your fungal infections, your aspergillosis, Cryptococcus, Pneumocystis carinii, Pneumocystis jirovecii, not your carinii. So itong Pneumocystis jirovecii, we've encountered this fungal infections lalo na no residency, usually sa mga immunocompromised host, your HIV patient. So pagka yung patient, tingin nyo, suspected siya or may history siya ng HIV infection, usually, we give prophylactic antibiotics for your Pneumocystis jirovecii.
So, ito naman yung mga atypical bacterial pneumonia. So, 3 lang yan. O, pakilagyan ng highlights. Mycoplasma, Legionnaires, and your chlamydia. Ito, we found this, huwag niyo nang isa-isahin, pero it's nice to know or familiarize pala. Nasa Basnic to, yung sinend ko na PDF book, yung list ng mga types and your etiologic organism. So, tandaan, tingnan natin kung anong pwede natin ibig. So, sa mga alcoholic, so meron dyan, yung common, yung mga Klebsiella. Sa mga may COPD, yung Pseudomonas, yan. Tapos yung distinguishing sputum nila, yan, paki-familiarize na lang po. Nasa PDF naman yan. Yung treatment, hindi na masyado siguro yan. Okay, so ito yung parang pinaka-summary gist niya sa pneumonia. So, yung classification niya, it could be hospital-acquired. So, ano ba hospital acquired? Kunyari, na-admit yung patient, tapos napauwi, na-discharge. So, nagkaroon ng ubo or continuously mula sa araw na napauwi siya, inubo, tapos nagkaroon siya ng classic triad, fever, cough, dyspnea. So, it may be classified as hospital acquired. And then, your ventilator associated. So, yung mga naka-hook sa mechanical ventilators, yung mga na-ICU na patient, napauwi kunyari or matagal na sila nasa hospital na iba yung diagnosis, kunyari na-admit siya as stroke tapos naka-ventilator dahil wala nang malay yung patient or comatose na siya, they could have this ventilator associated pneumonia dahil matagal silang nakahook sa mechanical ventilator. And then your most common, your community acquired. So, as the name suggests, community acquired. So, sa labas, sa community, outside the hospital. So, yung sa right side, ito naman yung mga most common organisms associated with these types of pneumonia. So, pakilagyan din ng star. Familiarize, memorize. Okay? May tanong po ba? At this point, yung treatment, yun nga, hindi ko na masyadong ninitty-gritty. Bakit Ma'am Far? Ano po yun? Wala pong tanong. Okay. Naka-thumbs down. Ayun, so, sa mga syempre, if it's bacterial in origin, yun yung antibiotics, hindi na ako nag-nitty-gritty doon. Hindi tayo masyado mag-dwell doon sa mga treatment. So, viral, supportive, no, yun. Antifungals, pag fungals, ganun lang naman siya. Okay? So, next is your COPD. So, yun nga. Hopefully, walang nagyoyosi sa inyo. Kasi, in the long run, pag nagkaedad na kayo, naging senior na kayo, ito na yung possible na pulmonary disease na magkakaroon kayo. So, isa sa mga nagkaroon yan is si Dolphy. So, yun na kinamatay niya. Sa kanya is emphysema. So, magkaiba siya yung emphysema tsaka isa pang type na COPD. So, we'll tackle about that. So, what is COPD? It is a heterogeneous lung condition. Bakit heterogeneous? Kasi dalawa yung components niya. So, this is one of your airflow obstruction or your obstructive lung diseases. This is due to chronic cough and phlegm. So, ito naka-indicate siya yung bronchitis and emphysema. So, for your bronchitis, it is a condition where your bronchioles are narrowed and reduced in number. So, may mga sputum and phlegm, mucus secretions. So, while on your emphysema, there is destruction of your lung alveoli with airspace enlargement. So, it is a persistent, progressive, and irreversible airflow obstruction. So, anong dapat tandaan dito? Obstructive lung disease siya, irreversible. Mamaya explain ko kung bakit siya irreversible. And then, meron siya dalawang conditions. So, that is your bronchitis and emphysema. So, in your right, yan, yung picture, chronic bronchitis sa taas. So, if you could see the left side is always the healthy bronchioles. And
Sa right side, makikita nyo may inflammation and excess mucus na siya pag bronchitis. While for your emphysema, ito yung nasira na yung alveoli. So, nag-breakdown na siya. Kung makikita nyo, mas malaki yung air spaces niya. Okay. So, again, the types of COPD. Yung emphysema pala is also called yung mga patients na ganyan is pink puffers. So, it involves clinically significant airflow limitation, yung bronchitis, blue bloaters. So, basta productive yung cough pagka chronic bronchitis and pag emphysema, halos dry cough siya. Tapos, ito yung mga itsura ng patients usually. So, we term your chronic bronchitis patients as your blue bloaters. So, yan usually mga overweight, cyanotic, yung mga edema. And then, for your emphysema, ito naman yung medyo payat, hyperinflation of the lungs, yung in your x-ray. Tsaka yung, para silang yung mga mukhang may TB patients. Pero, pwede rin kasi sila magkaroon ng TB, but usually ganito yung characteristic na itsura nila. Okay, so the risk factors. So if you have asthma, tapos yosi ka pa rin, yan, pwede ka pa rin magka-COPD. Actually, at this time, meron kasing tinatawag na asthma COPD, parang overlap syndrome or your ACOS. Pero hindi ko na siya i-discuss. So, yun yung bagong development sa studies. So, merong combine. Siguro yung mga asthmatic yun na nagyoyosi or kulang dun sa enzyme para sa pagpo-protect ng lungs. O mamaya encounter natin yan. So, pollution, smoking, chemical exposures, and this, the alpha-1 antitrypsin. Yun yung enzyme na sinasabi natin na nagpo-protect ng lungs. So, ano ba ang gawain ng alpha-1 antitrypsin? Any ideas po from the class? Kung ano ang alpha-1 antitrypsin? Google na, Google. Ma'am Jimenez. Si Eunice, nandyan ka ba? Hello po, ma'am. Ano po yung tanong ulit? Naidlip ka ba? So ano ba yung alpha-1 antitrypsin? May idea ka ba? Ano po? Alpha-1 antitrypsin. Kasi deficiency of this enzyme or molecules will lead to your chronic obstructive pulmonary disease. Sige, search. Ano yun, ma'am? Call a friend ka na ba? Or you will answer the question? Alpha-1 antitrypsin, isa siya sa mahalagang part ng COPD process. Sige, Ma'am Jamaica. Yung alpha-1 antitrypsin po is isa po siyang protein na pinoproduce po ng liver para Mhm. po ma-protect po yung lungs natin against inflammation na cause po ng tobacco or wildfire smoke. Okay, correct. That is your alpha-1 antitrypsin. Okay, so ito siya. So ito yung pathogenesis ng COPD. So one will be your alpha-1 antitrypsin deficiency. So it is genetics based siya. So decrease yung ability ng lungs to prevent damage. Kaya siya magkakaroon ng inflammation and then down the line. Then another is your environmental or long-term smoking, pollution or infection. So mostly sa smoking yan. So this will produce free radicals in your lungs, then inactivation of your anti-proteases. Kasi yung mga proteases, sila yung mga naglalyse or mga enzyme, analyze nila. So lung inflammation includes your increased oxidative stress, inflammatory cytokines,
And then, yun, magkakaroon ng injury sa bronchial tree, proteolytic destruction sa lung parenchyma. Then, ito yung side na magkukos ng bronchitis and this side will cause your emphysema. So, basta may mucus production, chronic bronchitis, tapos pagka naman trapping, alveoli destruction, emphysema. Ayan, binigay ko na sa inyo isa sa mga tanong. Yung mga hindi nakakinig, sorry, mga nakatulog. So, for the treatment, so, syempre, cessation of smoking. Kasi pag tinuloy-tuloy pa rin ng patient, walang mangyayari sa ibang treatment like your bronchodilators. Yung combination therapy, so, syempre, yung iba, tinapag bronchodilators ko combine natin sa mga steroids din, your anti-inflammatory therapy. Then, yung vaccination, mahalaga siya bukod sa pneumonia, sa COPD, actually lahat ng lung diseases, yung mga pneumococcal vaccines, influenza vaccines, and also your COVID-19 vaccines. So, kailangan up to date yan. So, lagi kong inaano sa mga patients, sa mga elderly, up to date po ba ang inyong pneumococcal vaccine? So, pag yung parents or mga senior nyo sa bahay nakasama, make sure na kompleto ang kanilang bakuna. So, mind you, ang vaccines is not to prevent you from having a disease, but to prevent you from having a severe type of the disease. Okay? So, yung iba kasi, lalo na yung sa mga COVID na vaccination, sabihin, kompleto na po ako, hindi ako magkakaroon ng COVID, which is wrong. Kakaroon pa rin kayo. Ako nga nagkaroon. Kompleto na yung bakuna ko. But then, hindi siya ganun ka-severe. Okay? Ay, ba't nabalik doon? Sorry. So, ito yung mga sample ng treatments. Your beta-2 agonist, your long-acting beta agonist, and then your non-pharmacologic is your oxygen therapy. Usually kasi, itong mga COPD, isa rin pala siya sa mga, di ko lang nabanggit, isa siya sa mga pwedeng mag-exacerbate. Di ba na tackle natin sa basic patophy na isa sa mechanism, isa sa mga ng diseases description, it could be exacerbations or remissions. So, ang COPD together with your asthma, sila yung mga pwede mag-exacerbate. So, sa mga COPD patients, so, since distracted na yung mga alveoli, yung lungs nila, non-functional na or dysfunctional, kailangan na nila ng long-term oxygen therapy or may mga oxygen dapat sila sa bahay. Ito yung pulmonary rehabilitation pero wala nang gumagawa nito dito sa atin, sa Pilipinas. Okay, next is your bronchial asthma. Meron bang may asthma dito sa class? May asthmatic ba sa inyo? Wala. Okay, sige. Nakatulog na ulit sila. So, next, bronchial asthma. So, asthma is also a heterogeneous disease. So, ito yung naka-emphasize na po, naka-bold letters na yung mga concept na dapat tandaan nyo regarding asthma. So, it is also a chronic airway inflammation associated with airway hyperresponsiveness and can be reversed using a bronchodilator. Ito yung isa sa characteristic ng asthma na differentiating it from your COPD. Both of them are obstructive lung diseases. May test kasi na ginagawa to distinguish them primarily or initially from each other. Kasi nga pareha silang obstructive. Mamaya discuss natin yun. So here are the risk factors. So genetics, so namamana, then immune and inflammatory pathologic changes in the airways. So environmental, so yung mga triggers, temperature change, pag minsan yung iba sa sobrang lamig, sobrang init, nagkakahika, or pag may na-inhale na pollutants, tobacco, yung mga second-hand smoke, even your gastric reflux, yung mga GERD, yung mga may GERD, isang trigger yun sa mga asthmatics.
So, stress, and even weight gain or obesity. So, ito yung pathology niya. So, trigger factor, then it would cause your inflammation, which in turn secretes mucus in your airways, muscle constriction, then swelling or inflammation of your bronchioles, resulting to your narrowing of your breathing passages. It would cause your wheezing, cough, dyspnea, tightness, chest tightness. So, ito naman yung molecular level niya na nasa right. So, your allergens, yung ma-activate ang B lymphocytes, then would in turn activate your plasma cells that would release your IgE antibodies. IgE, di ba, sa mga allergies or your asthma. That would activate your muscles, releasing your histamine and inflammatory mediators. So, doon siya magpuproduce ng mucus after that. Okay pa tayo? Gising pa kayo? Wala na. Sige. So, share ko lang sa inyo yung sa symptoms kasi we use this GINA assessment of asthma control. So, pwede kasi siyang asthma can be classified as well-controlled, partly controlled, or uncontrolled. So, ito lang chest list para sa mga patients. So, tatanong natin if they have daytime asthma symptoms more than twice a week. So, daytime and nighttime. Sa night naman kung nagigising ba sila dahil sa symptoms ng asthma. And then, yung reliever, yung medication nila, kung nagagamit ba nila more than twice a week. And then, kung there is limitation of daily activities of your daily living due to asthma. Kung hindi na sila nakakapasok dahil sa asthma or hindi na nila magawa yung mga household chores dahil sa asthma. So, ang interpretation niya, kunyari, wala naman dun sa criteria, so well-controlled ang patient. Pagka 1 to 2 of this ay yes ang sagot nila, partly controlled. And then uncontrolled pagka 3 or more symptoms. So for the treatment, ito lang yung mechanism ng mga treatment natin. So nandyan din yun sa Basnic. So for your antihistamine, syempre, it would inhibit your histamine. And then ito yung binablock ng ipratropium, yung parasympathetic nervous system. And then yung sa steroid, syempre, it is an inflammatory disease. You need an anti-inflammatory for that. Yun yung binablock ng steroids. Your leukotriene inhibitors, so part siya nun sa histamine natin. And then, yung mga muscle stabilizers, yung cromolyn, nedocromil. Oh, it's nice to know lang, pero hindi ko naman na din yan ilalagay sa exam. So, ito yung difference ng COPD and asthma. Since pareho silang obstructive lung disease, need to differentiate them. Yung pathogenesis nila and yung mga cells involved. So, sa COPD, more on your neutrophils, macrophages, and then there is poor steroid response. While on your asthma, have your eosinophils and mast cells, your CD4. May atopy. Do you know what atopy means? Meron ba kayong idea sa atopy? Usually kasi yung mga may asthma, meron din sila mga skin, parang siyang skin allergies, ganun. And then, ang asthma is, you have your good steroid response. So, dito, there are other diagram. So, yung itsura lang ng lungs or your alveoli sa asthma, inflamed airways, kaya siya nagnanarrow yung airways. However, and then on the other hand, sa COPD, collapsed airways tayo. So, this is just another differentiation of your asthma and COPD. So, familiarize nyo na lang so, ano yung kanilang pagkakaiba. Based on your cells, your course of the disease, not more on the symptoms, your steroid response. So, sa spirometry ito, isa siya sa nakalagay nakita nyo, spirometry results.
isa din siya sa differentiating factor yung test na yan. So, this is how you do your spirometry. Pinagawa sa amin to ng residency. So, first, you will have, meron siyang monitor na ganito. As you can see, this device, this machine. Meron siyang monitor, meron din siyang parang printer sa gilid. So, ang gagawin ng patient, hihinga ng malalim, tapos magbo-blow off siya. So, ang term kasi ng consultant, habang nagbo-blow kami, buga, 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 buga. So, ulit-ulit yun hanggang sa hindi mo na kayang bumuga. Buga, buga, buga. And then, sa mga patients na may, kumbaga, hindi na-reach yung best test result, nagbibigay ng bronchodilator. So, yun yung differentiating factor sa asthma at sa COPD natin. Sa COPD, hindi siya nare-reverse sa bronchodilator o hindi siya nag-i-improve. Pagka asthmatic, that's yung mga patients na may asthma, nagre-respond sila. Kumbaga, nag-i-improve yung result nila dun sa spirometry or your pulmonary function test. So, yun lang, shinare ko lang. Yun lang, thank you. Tapos na tayo. Any questions po? Nakatulog na naman sila. Okay, so pwede po bang, yes sir Blake, may tanong siya. Phone-in question, pwede po ba magkasabay ang asthma and COPD? Yes sir Blake, yun nga yung nabanggit ko kanina. Meron tayong, bakit? Meron bang may asthma and COPD na sa inyo? Anyway, meron tayong tinatawag na ACOS. What is ACOS? Your asthma COPD overlapping syndrome. So usually, yun nga, yung mga asthmatic na makukulit, na ayaw tumigil sa pagyoyosi, yan. Pwede siyang mag-overlap. Kaya mahirap siyang i-diagnose. Usually, by history taking na lang ito. So, yung iba naman, akala nila nung bata lang sila may asthma. So, yung mga may asthma sa inyo, sabi ko nga, isa siya sa mga diseases na pwedeng mag-exacerbate. So, kahit nung, kunyari, last attack ng asthma nyo is bata pa kayo. So, pwede siyang maulit sa pagtanda. Medyo pulmo levels na yung yung nire-refer na namin sa pulmo. Kunyari, hindi nag-i-improve sa management, pulmo referral, kasi sila yung nagre-request ng yung mga pulmonary function test or may ibang test para mag-distinguish. Pero yun nga, possible siya na magkasabay yung asthma and COPD. So, worst comes to worst sa mga pasyente, yan talaga yung nakadepende na yung buhay nila sa oxygen. So, kailangan naka-back up na yung oxygen tank sa bahay nila. Okay, nasagot ko ba yun, Sir Blake? Okay po, salamat. May iba pong tanong? Guys, are you there? Wala talaga may asthma sa inyo. Swerte naman. So, regarding dun sa bagong announcement, si Sir Blake pala may history ng asthma. Kailan last attack mo, Sir Blake? Medyo matagal na. So, ingat ka pa rin sa mga triggers or sana hindi ka naman siguro nagsusmoke. At saka, hindi lang naman din smokers. Iiwas din yung mga asthmatic sa mga nagsusmoke kasi yung second hand smoke naman ang inyong malalanghap. So, ingat-ingat. Saka, talagang sa ngayon, kailangan nyo talaga magmamask every time na lalabas kayo. Sige, sino pa? Wala na may asthma, si Sir Blake lang. Kung may mga relatives kayo, kapatid, parents na may asthma, so paiwas nyo sila sa mga triggers, ha? Yung mga, kung may alaga kayong aso, pusa, o yun nga, may kasamahan sa bahay na nag-i-smoke, advise them to wear face mask kahit nasa bahay, or kung kayang iwasan.
Sa food din, meron din mga triggers yung mga peanut, chocolates. Yan, bukod sa allergies, nagko-cause din sila ng asthma. Bakit? Kasi parang nakakasamid yun, 'di ba? Nakaka-trigger din siya. Ang swerte niyo kung wala kayong asthma. Okay. So, wala na bang tanong? Mag-attendance ba ako? Sige, attendance tayo. You may raise your hand or turn on your microphone. Sir Villafuerte? Present po, ma'am. Okay. Aya? Ma'am Aya? Trinidad? Walay? 5, 4, 3. Wala si Ma'am Aya. Hello po, ma'am. Yun, ayan. Mukhang kakagaling lang banyo. Hello. Bernadette? Bea? Present po. Okay. Si Sir Blake? Present po. Okay. Si Ma'am Jules? Ma'am Juliana? Wala si Ma'am Jules. 5, 4, 3, 2. Malay. Si Ma'am Shan. Ma'am Shan, Ma'am Juliana, wala. Okay. Sir Kyle. Present po. Okay. Si Ma'am Jen. Present po. Sir Bon. Si Sir Bon family. Are you there? Wala. Sakdalan. Isha. Present po, ma'am. Okay. Sir Drew. Nandiyan pa si Sir Drew. Ronquillo. Present po, ma'am. Okay. Si Ma'am Ramirez. Amayna. Good morning, ma'am. Present po. Morning po. Si Ma'am Perez. Hershel. Ma'am Hershel. Heshi. Wala siya. Ma'am Adriana. Present po, ma'am. Ma'am Nicole. Wala na naman siya. Si Ma'am Nikki, wala. Okay. Sir Derek. Present po, ma'am. Okay. Marquez. Present po, ma'am. Okay. Maika. Jamaica po ba, ma'am? Hindi. Maika. Oo, Maika. Present po, ma'am. Mau. Present po. Naya. Present po. Eunice. Present po. Okay. Eder. Present po. Okay. Kelly. Ginto. Wala. Wala si Sir Ginto. Yana. Godoy. Ma'am Iana Godoy. Wala rin siya. Galon. Maren. Present po. Okay. Angeline. Present po. Galit ka. Charot. Far. Present po, ma'am. Art. Present po, ma'am. Ross. Present po. Sir Ron. Present po. Okay. Princess. Luis. Sir Luis, andyan ba? Luis De Leon. Wali. Ma'am AJ. Present po. Okay. Ma'am Raisa.
Present po. Okay. Eliza. Present po. Okay. Sai Cariaga. Tracy. Present po. Okay. Z. Alex Z. Present po, ma'am. Okay. Ann. Angod. Present po, ma'am. Brit. Present po. Alba. Kyle. Present po, ma'am. And Sir Franklin. Present po. Yung mga absent, ha? Online na nga lang eh. Grabe sila. Paki-inform sila Sir Ginto, Santos, Juliana. Yan. Sayang na may mga additional scores natin. Okay. So, antayin natin ang announcement ni VP or ng CEU regarding kung kailan ang ating long postpone na exam. If ever next week yung exam, so Monday walang pasok. Wednesday na yon. Exam lang tayo. So next na tayo mag-lecture is next Monday na. Pero yun nga, antayin natin announcement. Update na lang natin ng isa't isa uli. Mayor Christian kasi nakigulo pa. Tapos na kasi yung strike eh. Anyway, ayun. So wala nang mga tanong. Okay na tayo guys. Yes, Sir Gubalya. Ma'am, parang di po yata ako natawag sa attendance. Ay, sorry. Kakadikit-dikit kasi. Sige. Take note ko, nandiyan ka naman. Thank you po, ma'am. Okay, thank you. Sige, sino pa? Ito nga, Sir Gubalya, sorry. Nadikit yung iyong ano. Okay na tayo. Yung quiz nitong dalawa, okay lang ba kung isabay ko? Wag na nga. Sabihin niyo, masyado ko yung pinapahirapan. If ever, kung Wednesday next week yung midterms, magme-mekos-mekos tayo ng quiz. Ng recipe cardio, then yung kasunod na topics. Pero madali na lang. Dadalian ko na lang. Bihira na lang yung siguro mga 1 to 2 items, mga enumeration. Hindi, mostly, pagka naman multiple choice, parang mas bumababa yung scores nyo eh. Naka-emphasize na nga lahat eh. So, ililist ko na lang yung identification. Basta yung mga in-emphasize ko kanina, yung differentiation ng ganto sa ganto. In-emphasize ko naman lahat. Naka-bold na nga yung mga letters. Naka-bold na yung mga words na kailangan nyo lang tandaan. Hindi ko na nga inano yung mga patophy niya, yung mga molecular level, hindi ko lahat in-emphasize kasi baka toxic nun. Okay na yung malaman nyo yung concept ng disease, kung paano siya sa mga patients, kung ano yung pwedeng ma-encounter. So, dito sa pulmonary, yung definition ng terms ng mga clinical manifestations, aralin nyo yan din, ha? Okay. Sige, tuloy nyo na ang inyong pagtulog. Okay na guys, sige. Thank you for listening and for your active participation. See you, ewan ko.